Praise the Lord. Amen. Hallelujah. All for the glory of God. Pwede ba yung mas malakas pang palakpak kay Lord? Amen. Yung magigising yung katabi mo. Ayan, yan. All for the glory of God. At salamat po muli sa opportunity na tayo po ay magamit po sa ating 4 p.m. Service. Ito po ay hindi dahil deserving tayo. It's only by His grace and mercy. And of course, to support our mommy and daddy. Lalo si daddy nga po ay nag-ordain ngayon. So, as we continue in our series, alam niyo naman po, last Sunday, no, ang ating pong daddy ay nagbaba ng brand new series entitled Identity in Christ, to answer the question of who am I? Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, who are you? Sometimes, it's an easy question, it's a basic question, but totoo lang po ha, on a serious note, many of us don't really know who they really are. Marami po sa atin hanggang ngayon, lito tayo sa sarili nating identity. Kaya nga po nung sinabi sa akin to ni Daddy nung Sunday, pinangunahan ko na siya, di ba? Nung ako tatawag sa kanya, inunahan ko na siya kasi ako mismo, I am excited to once again ma-identity or makilala ko yung sarili ko. Walang iba, hindi sa kung ano pa mang meron tayo, kung hindi identity nating lahat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umukot, pumigit. Panginoong Jesus, maraming salamat pong muli, Lord God, for this series na binaba mo po sa aming senior pastor, our Daddy Bishop, wherein, Lord God, I believe, marami man din po sa amin, maging kami man din po naglilingkod, dumarating po yung identity crisis that we don't really know who we really are. Tinawag mo ba talaga kami? Kami ba talaga, Panginoon, ay tinawag mo maglingkod? Hindi kami karapat-dapat? Kami ba ay talaga dito sa negosyong ito, sa trabahong ito, sa lugar na ito? But thanks be to God, through this series, you will continue to open up our minds, our heart, our spirit, Lord God, upang sa gayon po, hindi na kami muling ma-deceive, hindi na kami muling maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway about our true and real identity. Salamat po, marami Panginoon. Patuloy mo lamang po kaming itago sa iyong likuran. Ikaw po ang patuloy na mangusap, and let your Holy Spirit, let your anointing, your power, and your presence be with us in this afternoon. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. At tayo pong muli ay makakaupo. Amen. Amen. Kaya nga po, no, the question, who am I? For some, it's a very basic question, but the reality is, many of us, we don't really know who we really are. Actually po, mamaya i-discuss, i-review ko naman po kayo sa sinapik nating dati. Pag tumitingin ka sa salamin, sabi nga, di ba, anong nakikita mo? Yung puting buhok mo? Yung tigyawat mo? Ano bang nakikita natin minsan? Kapag humaharap ka sa salamin, alam nyo, minsan nakakalungkot, sarili mo na lang, pagharap mo sa salamin, nilalait mo pa. Tama? Di ba? Ano ba naman yung kulay mo na yan? Sometimes, we don't really know. Ikaw na lang, sa sarili mo, tinitignan mo palagi yung sarili mo. Ang taba-taba mo, ang pangit-pangit mo, 1 seat apart na yung ngipin mo. I don't know. Kung ano man yung mga naiisip natin. And sometimes, because we don't know who we really are, magkakamali rin tayo ng pagtingin sa ating sarili. And we sometimes put our value, our identity, depende daw saan? Sa dami ng likes. We treat the likes, the heart, the comments ng ating ipopost, yung nag-react sa my day mo, will be your worth. Kaya feeling mo, maraming nagmamahal sa'yo pag maraming nag-like or heart dun sa post mo. Tapos pag konti ang nag-view sa'yo, parang feeling mo, sobrang rejected ako ng mundong ito. I hate this life. Grabe ka naman. Di ba? And sometimes, yung success, nagyan na tayo nagbe-base ng identity. Right? We thought ang identity natin ay base sa kotseng sinasakyan natin, base sa lugar na iyong tinitiran. Ikaw ba'y nakatira sa village or sa village? Alam niyo pa yung sa village? Okay? Naalala ko dati, nung nililigawan ko si Donna, merong village kasi maganda doon sa Batangas City. Ano nga ang pangalan nun? Ano nga yun, Mine? Santo Niño Village, something like that. Sabi niya, diyan kami nakatira. Sabi ko, yaman pala nito. Tapos, nagtataka ko, bakit kami sa gilid ng village dumadaan? Hindi dun sa Gardas Eskinita. Yung pala, sa village lang sila nung village na yon. But anyway, sometimes, okay, yung identity rin natin ay nakabase sa ating feelings. Sometimes we thought our feelings is the truth. And naalala ko po, may nagawa tayong preaching na binigay ni Lord that feelings are misleading. What you feel are not always real. And the facts are not always the truth.
Amen? Yung pakiramdam mo, hindi laging totoo yan, kapatid. Because your feelings are misleading. Our feelings are misleading. Yun ang pag-iisipan mo, feeling mo, pinag-iisipan nala ko ng masama. Hindi ka lang, kulang ka lang sa fellowship, kapatid. Amen? And sometimes we thought our failure is our final destination. Let me remind you again, mga kapatid, your failure is not final. Sabi mo sa katabi mo, your failure is not final. I don't know what season you are in your life, in your marriage life, in your relationship, in your career. I don't know where you are right now. But one thing I know, no matter how failed you are, it's not the final destination. Sapagkat lahat po tayo ay may planong maganda para sa ating Panginoon. Ang Diyos ay may ginawang magandang plano sa atin. And sometimes, we thought our identity ay nakabase sa ating success in life. Right? Promotion after promotion. Success after success, talino after talino, galing, wisdom and knowledge. We thought na kailangan ang identity ko, lagi ako mukhang matalino sa kanila. At sila, level 1 lang. Kaya yung iba, kahit hindi malabo ang mata, magsusot ng salamin para magmukhang matalino. Hindi, wala akong sinasabi din sa ano ha. Baka sabihin nyo, masyado talaga itong harsh ha. Hindi, minsan kasi yung iba, naalala ko kasi sabi ni Daddy noon, dahil bata siyang pastor, mahilig talaga siyang magsalamin para lang magmukhang matanda. Kasi nga, medyo binabata rin si Daddy. There was a time, nung tayo po ay nasa Kainta, tutugtog po kaming gospel band. Ang tawag kay Daddy, youth pastor. Pero senior pastor siya ng JTG, nasa ano pa tayo nun sa Dimasalang. Right? And sometimes we thought our identity comes kung sino ang ating connection. Oh ha? Nanalo ngayon si Yorme, huyo kayo. Sino mga espirito, ha? Ha? Maitatag ko kayo, yung mga tapat at totoo. Oh, di ba? Kasi feeling mo, porket close ka kay Yorme, ikaw na yung identity mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Right? And sometimes we thought, di ba, yung relationship, oy, ako si Pastor Mark, malapit ako kay Mamit Daddy. Ano ngayon? Tama? Ako nga kasama ni Daddy sa bahay eh. Minsan akala natin, yung identity mo, mas madikit ka kay Lord porque madikit ka kay Pastor. Minsan nga yung kasama na nila sa bahay, sinusumbong sa akin kasi. Sabihin ko ba, wag na lang. Ako taga yung taga putol ng sungay eh. Kasama pa nila yun everyday. Because your identity is not based kung madikit ka kay pastor. Amen. And your identity is not also based kung gaano kadami ang ating pera. Salamat, wala tayong pera. So wala talaga tayong identity. Alright? Hindi naman po, di ba? Kaya minsan, kala mo kung sino ka pumunta sa church, may 10,000 ka lang sa busa. Ha? Nakita ba nila yung tithes and offering ko? Kapal nito No, di ba? Grabe tayo minsan makalukdon. Magkano sahod mo? Magkano sahod ko? Anong position mo? O, dyan ka lang. Dito kami. Hindi ko kayo ka-wavelength. Oh, wow. Kasi itong wavelength ko, dapat dito lang kami sa matatalino. Wow. Ganito lang po talaga ako, matapang lang po ako mangaral, pero pag upo ko po, mahiyain din ako Huwag kayong magbabad trip sa akin Alright, sumunod. Sometimes we thought our identity is based on our position in church. Kaya yung iba na talaga lang leader, talaga naman. Ayoko na dyan, kasi leader na ako Hindi dapat ang mga kasama ko, puro pastor lang. Kayo magsama-sama kayo dyan mga goons. Wow, sarap mong ipako sa krus Sakto tong sa'yo Di ba? Ako na ang head. Ako na ang leader. Ito na ang identity ko. Ang minsan, dinibase natin yung identity natin based sa ginagawa natin sa church. Tapos magre-reklamo ka, pagod na pagod ako. Ako na naman ang nautusan. Ako na naman ang magbibilang. Ako na naman ang magda-drums. Ako na naman ang mag-aayos ng upuan. Kasi bakit? You thought your identity is based sa dami ng ginagawa mo sa church. At pag nagkamali ka at doon mo nilagay identity mo, paano pag di ka na-appreciate? You're gonna get burned out. Bandang huli, sabi mo, ayoko na. Sila-sila lang din naman tumatayo. Ayoko na dyan kasi di naman kami na-appreciate. Dami kong ginawa, iba pinasalamatan, iba pinalakpakan. Dami ko na disciples, iba binigyan ng certificate. Wala dito nun, perfect kayo mga taga ibang church yun, Okay? Salamat na lang kasi si Apostle Peter mismo, pinaalalahanan tayo that we don't have identity as a people.
Once you had no identity, ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 10. Basahin natin ang buo. Bakit niya ba yan sinabi? Para siguro hindi magmalaki ang mga Kristiyano. Kasi sabi niya in 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you had no identity, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Nakita nyo, pinuri muna, pina-identify muna ni Peter, ano tayo ngayon sa Panginoon, eto na tayo ngayon. Pero muli niya pinala, huwag mo kakalimutan na once, wala kang identity. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kahit gaano karami ang nadala mong kaluluwa para sa Panginoon, lagi mo maalala, ako'y kinahabagan lang din. Kasi isa na nga nagsabi, once we don't have an identity as a people, nire-review ko lamang po kayo sa naging topic na ating daddy last week. Ano daw tayo? Who we are? We are a chosen people. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. You are a holy nation. We are God's special possession. People who declare the praises of Him, called out from darkness into His wonderful light. Sino po dito magsasabi, totoo lang, nung wala ka pa kay Kristo, madilim talaga ang buhay mo. Pero salamat, kinabagan ka, ngayon lumalakad ka na sa liwanag. At kung wala ka pa rin sa liwanag, kapatid, praise the Lord, naririnig mo ang mensahe ito, pagkat gusto ka nang alisin ni Lord sa madilim na buhay, sa madilim na sitwasyon, and He wants you to be in His wonderful light. And once you receive no mercy, now you have received God's mercy. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Ang sarap naman pakinggan kasi wala naman talaga tayong identity, pero ngayon, anak tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos, pare. O kung babae yan, mare. Okay? And last Sunday, sinimulan ni Daddy ang ating series in this Colossians chapter 2, verse 10. Sabay-sabay ulit natin basahin. 1, 2, 3, go. And you have been made complete in, okay, who is the head over every ruler and authority. So malinaw, your identity is always in Christ. Hindi ka kumpleto kasi may pera ka. Hindi ka kumpleto kasi nakapagtapos ka. Bagamat mahalaga makapagtapos tayo ng pag-aaral. Hindi ka kumpleto just because may posisyon ka. You are complete because of our Lord Jesus Christ. So yun po yung naging topic natin, that we are complete. Amen? You are enough. Sabi mo sa katabi mo, you're enough. Sa mga panahong sinutokso ka ng kaway, sinasabi sa'yo, hindi ka magaling, hindi ka marunong, iba ang dapat na nandyan sa posisyon mo. Lagi mong ipaalala, it's not by your own might, but only by the Spirit of the Lord, by our Lord Jesus Christ, that we are complete. You are enough. Sabi mo sa katabi mo, you are enough. Yung pagsayaw mo, enough para kay Lord. Yung boses mo, katulad ko, Malarens Berano, enough para kay Lord. Tama? Kung ano man ang tingin mo na minamalit mo yung sarili mo, no, you are complete in Christ. Amen. And kanina po, nag-preach ang ating Kuya Paul about the subject naman, God's special possession. Napakaganda po ng topic na yun. Kasi maunawaan mo, hindi ka basta-basta. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo kapatid, mukha ka lang minsang aksidente. Pero hindi ka basta-basta. Sapagkat special possession ka ng Diyos. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Amen. And this time naman po, ito na yung ating magiging topic for the second week of our identity in Christ. In Ephesians chapter 1, verse 7, sabi po dito, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. And we're going to talk about this afternoon. Our identity in Christ is, first, is complete. Sumunod, we are God's special possession. Now, we're going to learn that our identity was redeemed. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay redeemed. Okay? Ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Hesus. You know, the word redeem simply means yung parang binili ka ulit. Parang yung pag nagsanla ka, tinubos mo, di ba? Ang tawag doon, redemption. Kaya nga malinaw na sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 7 na tayo daw ay tinubos hindi dahil cute ka.
Hindi dahil mabait ka. Tinubos ka dahil kay Kristo. In Him, we have redemption, and that's what we're going to talk about this afternoon. 3 things lamang po para hindi kayo mabadrip kasi baka sabihin nyo, tagal-tagal naman. We're gonna talk about the reality of being redeemed, the result of being redeemed, and last, what should be the reflection or the reflect of being redeemed. 3 bagay lang. Okay lang ba kayo dyan? Pero yung 3 bagay na yun, tag-iisang oras. So kapit lang ha. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang. Alright, so let's talk about first the reality. Ano nga bang reality? Bakit kailangan tayong i-redeemed? Bakit tayo kailangan tubusin ng ating Panginoong Sus? Because the truth is, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kahit anong ganda mo, o kung lalaki, sabi mo, kahit anong pogi mo, makasalanan ka. That's the reality. We are all sinners. Ha? Kaya kahit anong itsura ng buhok mo, kahit anong ganda ng damit mo, sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka. Ha? Lahat po tayo ay makasalanan. Ang ganda ng quote ng ating Daddy Bishop, naalala niyo to, makasalanan tayo, hindi dahil nagkakasala tayo. Kung hindi, makasalanan talaga tayo by nature, kaya tayo nagkakasala. Kaya nga, di ba, naalala niyo po, bata pa lamang, even for 2 years old, marunong nang magsinungaling. Tama? Even 3 years old, lahat ng makita niya, kanya. Because we are all sinners by nature. Kaya nga po, sabi ng Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, salamat na lang talaga kay Lord. Amen. Kasi sa kabila na kahit tayo makasalanan, may tumubos ng ating kabayaran. Amen. Amen. Grabe talaga ang ating Panginoong Hesus. Now, nagsimula, balikan lang natin yung history. Kailan ba tayo naturing na makasalanan? Amen. Naalala niyo po, in creation, 6 days nilikha or 5 days nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Then, on the 6th day, tayo naman ang nilikha. Imagine that. Grabe, even si Lord, alam niya yung pagkakasunod-sunod ng dapat niyang gawin. Kasi imagine kung una tayong nilikha, di pag-create sa'yo, walang oxygen. So pag Lord, walang oxygen po. Pwede bang maglagyan ng oxygen? Nakita niyo ba? Lahat inuna ng Diyos, ang liwanag, ang lupa, karagatan, mga hayop, and everything. And then tayong lahat. So, they are in instant connection, si Adam at si Eve, sa Diyos. Kaharap-harapan nila nakakausap ang Diyos. Grabe nga yung experience nila. They have the blessing and the privilege of having a fellowship with God. But we all know the story, tama? Nadaya sila ng serpiente. Out of all among the thousands of fruit-bearing trees, gigil na gigil sila dun sa punong pinagbabawal ng ating Panginoon. Imagine that. Parang tayo minsan, di ba? Sa tithes natin, 10% lang yung hinihingi ng Diyos, 90% sa'yo, gigil na gigil kang kunin yung 10%. Kasi maintindihan naman ni Lord to, pambayad lang namin ng Meralco Pambayad lang namin ng wifi. So, when the sin entered, ano po nangyari? They hid. Parang marami sa atin. Tama ba? Pag nagkakasala tayo, nagtatago tayo. Ganon din nangyari naman kala Eva at Adan. So, when they sin, when they eat the fruit na sinabi ng Diyos, you may eat the fruit of all of this creation except for that fruit that's bearing the knowledge of tree or the tree of knowledge. Pero, dahil nauto sila, at alam niyo ba, hanggang ngayon, yan pa rin ang technique ni Satan na i-deceive ka. Pag sinabing wag muna magbo-boyfriend, subukan mo lang. Naku, marami nga nagtagumpay dyan. Huwag ka maniwala. Magpaalam ka na lang sa magulang ko. Di ba rin na sila, pastor lang yan At least yung magulang ko, alam tayo. Hindi mo nakikita kasi yung kakahinatnan Right? Now, magaling din tayo sa ganito. Parang si Eva at Adan. Nagkaroon ng mistake, most of us, we try to fix our mistake by our own self. Tama? Tayo na yung suspect, pero dahil nga gusto nating ayusin sa ating sariling kakayanan, yung ating pagkakamali, gagawa ka ng kwento parang lumalabas, ikaw ang biktima. Maraming ganyan. Tama? Yung pa-victim mentality. Like what happened to Adam and Eve. Anong ginawa nila? Nung nagkasala sila, nakita nila sila hubad, kumuha sila ng
leaves, ng dahon. Actually, yung leaves po na yun, doon pala galing yung brand ng Levi's. Joke lang. Katunog lang kasi, katunog ko, leaves. Okay? Pinantakip nila. Parang tayo minsan, pag nagkamali ka, imbis na lumapit sa Diyos, pilit mong sinusolusyonan. Hindi muna ako mag-church. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Ayusin ko muna yung sarili ko bago ako pumunta ng church. Alam niyo lahat ng gumawa ng ganon, hindi na nakabalik sa church eh. Yeah. Lalo nang gumulo ang buhay. Right? Kasi nga, tayong tao, magaling tayong mag-ayos, magaling tayong mas magaling tayo kaysa sa Diyos at magpabiktima kahit tayo sa aspect. Kaya kita mo, pag nakabasag ng baso, ayusin. Lagyan mo ng Band-Aid yan. Para iinom. Iinom ka pa ba dyan? Hindi na, kasi pwede mo mainom yung bubog. Right? Nasira ang shower, marunong tayong gumawa ng shower hack. Tama? Kumuha ng bote, malabo na pala, no? Kailangan na natin yung lead dito, Alright? Dito lang. Kumuha lang, ano po to? Mountain Dew. Butasin mo, may shower ka na. Kasi nga mahilig tayo at magaling tayong gumawa ng sarili nating diskarte kahit nagkamali na. Tama? Ang dami mong justification. Gagamit ka pa ng Bible verse. Pero hindi mo madadaya ang discernment at conviction ng Diyos. Amen? Ano ba? Nasira yung sopa. O di palitan ng stool. Pakisong nga, nakikita niyo ba? Okay? Nabutas eh. So lagyan na lang natin ng stool para kahit papaano, buo pa rin siya. Okay? It's kind of like us. We try, whenever we make mistakes, whenever we sin, we try to solve it by our own selves. Tama? Kaya, galit na galit ka pag alam mo kumakalat yung issue mo sa church eh. Ganun talaga si Lord. Kapag you cover your sin, God will expose it. But if you expose your sin, God's grace will cover it. Mamili ka lang talaga lagi. No? Sumunod, kapag nagkakamali tayo, una, we try to fix things by our own self. Pangalawa, we try to fix things by others. Kaya ang mga kataga ng iba niya, siguro, kung makakapangasawa lang ako ng 4M, magbabago ang buhay namin. Alam niyo po yung 4M? Matandang mayaman, madaling mamatay. Alright, grabe naman tayo. Okay? O kaya, ang iniisip natin, siguro, kung titira lang kami sa Pasig, na walang korupsyon, napakagaling ng mayor doon, magbabago ang buhay namin. O, di ba? Siguro, we thought, ang pagbabago ng sitwasyon from our own mistakes, mag-ibang bansa, mag-ibang lupalop doon sa planetang Mars. I don't know about you. Minsan, nakabase tayo na magbabagong buhay natin kasi basta ako, kay pastor ako. Sabi ko nga sa inyo, yung iba nga, kahit kasama na nila sa bahay 24/7, nagkakasala pa eh. Tama? Ganon din. We sometimes thought, ang pagbabago ng buhay ay base sa ating mga functional savior. Alam niyo yung mga functional savior? Tingin mo, pag marami kang pera, yung kasalanan mo, kayang tapatan ng pera. Tama? Nagkamali ako. Sige, ito na 1 milyon. Quits na tayo. We sometimes thought na mababago ang ating sitwasyon sa ating mga pagkakamali pag tayo ay sumakses. Yung sumasakses ka, yung nagle-level 1 ka pala, feeling mo sumakses ka na. Yung ba yun? Di ba yung nag-trending? Okay? We sometimes thought, magpapakalayo muna ako sa church. Hanapin ko na lang yung sarili ko dyan. Okay? We thought, kapag bumalik ka at maayos na, ito yung mga nagiging functional savior natin. Sabi ni Martin Luther, functional savior is whatever your heart clings to confides in. That is really your God, your functional savior. At possible, it's highly possible that we are attending church every Sunday and not being a real Christian. Why? Kaya lang pala tayo nasa church kasi gusto natin ng limelight. Gusto natin tayo makikita rito. Gusto natin, I don't know, yung mga functional savior na hinihingi natin. Pero you know what? Kahit anong asa mo sa ibang tao, na umaasa ka, siguro dito sa mga taong to, mababago ang buhay ko. Dito sa asawa kong to, sablay, hanap ako ng ibang asawa. Naku, wala naman. Hanap ako ng Phil-Am. Ano yung isa? Afam. Yun. Hanap ako ng Afam. Siguro, that's your functional savior, my friend. Whatever it is na mas inuuna mo kesa sa Diyos, tingin mo ba doon mababago buhay mo? I don't think so.
Kasi marami nang sumubok. Lahat nagkamali kapag hindi si Lord ang inuna natin. Ang ganda po na sinabi na isang French mathematician na si Blaise Pascal. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man. Tayong lahat yon, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God. Grabe, no? Kahit anong success mo sa buhay, kahit anong, napansin niyo ba, tayo naman din eh. Lahat tayo, nung wala pa kay Lord, laging mayroong parang kulang. And nakatotohanan nga minsan, kahit nasa church ka na, minsan nakakaramdam ka pa rin ng kakulangan pag nagkamali ka ng pagtingin sa totoo mong identity. Kapag ka tinignan mo yung identity mo based sa ginagawa mo sa church, nagkakamali ka, bandang uli, lagi pa rin may kulang. Sabi doon, no, lahat ng kinrate dito sa mundo, hindi siya makakapag-satisfy dyan sa butas na meron sa puso mo. Walang iba, kundi our God, the Creator, made known through Jesus Christ. So mga kapatid, I don't know about you. If you think, lasa yun naman na ang lahat, pero alam mo pa rin may lapses, alam mo pa rin may kulang, alam mo pa rin may dissatisfaction, yung vacuum sa puso mo, yung heart, yung butas dyan sa puso mo, walang ibang makakapuna kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Amen. And last, pag nagkakamali tayo, when we make mistakes, una, we try to solve it by ourselves. Sumunod, we try to depend on others. And last, at dito po lahat tayo tatamaan dito, we thought being in a religion will redeem ourselves. Ha? Nagbibigay naman ako ng tithes ko. Actively. Tapos, lahat na ng ministry, sinalihan ko na. We sometimes thought being a religyoso or religious person, akala natin, matutubos natin ating sarili mula sa ating kasalanan. Kaya tama ba? I don't know about you, minsan ganito rin nangyari sa akin. Pag may nagawang pagkakamali, fasting. Kasi akala natin, pag nag-fast tayo, mapapatawad tayo ng Diyos. Kasi nga, nagkamali tayo ng thinking. Mali yung ating mindset patungo doon sa mga bagay na pinagagawa ni Lord. We thought, kapag may mali kang relationship, perfect nating attendance. Tapos, huwag tayong uupong magkatabi. Dapat, doon ka, dito ko. Para hindi halata. Tapos, doon na lang tayo sa labas magkita. Sa dati nating tagpuan. Ang mahalaga, perfect attendance tayo. Like what I've said, mga kapatid, you can stay here in church 24/7. Actually nga po, kailangan po natin ng maintenance dito sa ating church na magpo-full time. Huwag po kayong mag-alala kasi po, meron naman na pong sahod. Para lamang mapangalagaan natin patuloy itong ating church. Pero alam mo, kahit pa araw-araw ka rito, kahit dami mo pang ministry, lahat ng ministry salihan mo, kapag ka pinilit mong maging relihiyoso lang, you cannot redeem yourself from the penalty of the sin ng ating mga nagawa. Amen? And we sometimes thought, ang pagmiminister, pagpastor na ako, exempted na ako dyan kasi pastor na ako eh. But we don't really know what is God's plan of redemption. Kaya nga po, our identity in Christ is redeemed. You have been completed. Now, maintindihan naman natin, our identity is redeemed. Redeemed from what? Yun na yung reality natin. Redeemed mula sa ating mga kasalanan na hindi mo kayang i-redeem yung sarili mo base sa iyong sariling decision making, base sa iba. Huwag mo iasa sa ibang yung pananampalataya. Hindi rin niya ma-absuelto sa iyong pagiging relihiyoso. Marami nga lagi nandito sa church pero may tagong relationship eh. Lagi nga umaten dahil ministry pero hanggang ngayon ayaw iayos yung pagtatrabaho. Hanggang ngayon, punong-puno ng bitterness. Hanggang ngayon, punong-puno ng inggit. Ayaw pumikit. Hanggang ngayon, punong-puno ng kung ano man. Amen? Hanggang ngayon, nagsusugal pa, nagmumura pa, umiinom pa. Nasa church yan lagi. Kasi kailangan maunawaan natin that we are redeemed from all the sin na ginawa natin. Para naman, hindi na tayo mulit. Right? We are redeemed from sin. That's our reality. Ano sabi ng Bible? For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace. Hindi dahil mabuti ka. Kung hindi dahil lamang sa biyaya ng Diyos, through the redemption that came by Jesus Christ. Grabe naman si Lord. Amen? Ano pa pong verse? We are redeemed by sin. Sabi ng Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgression.
Siya yung ipinako dahil sa ating mga kasalanan. I hope and I pray, maramdaman natin yung bigat kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus para lang iligtas tayong lahat. Ano pa? He was crushed for our iniquity. The punishment that brought us peace was on Him. Imagine, tiniis niya yung sakit, tiniis niya yung punishment, tiniis niya yung pagdurog ng kanyang katawan para ikaw at ako magkaroon tayo ng kapayapaan sa Ama dahil galit ang Ama sa kasalanan. Don't get me wrong, Jesus is full of grace. Oo, yung salita mo laging, maiintindihan naman to ni Lord yung pagsasama natin. Maiintindihan naman to ni Lord yung hindi ko pagbibigay ng tapat. Maiintindihan naman ito ni Lord yung mali nating relationship. Yeah, but don't get me wrong mga kapatid, Jesus also is full of truth. He cannot compromise truth. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kung ano pa yung ginagawa natin, sabi mo sa katabi mo, itigil mo na kapatid. Tinubos ka na eh. Tama? Hindi ka nga lang tinubos. Dahil pa sa ginawa natin Panginoong Sus, tayo pa ngayon ay nagkaroon ng kapayapaan sa Ama na galit sa kasalanan, and by His wounds, we are healed. Grabe namang benefits ni Lord yan. Siya na yung nasugatan para sa kagalingan nating lahat. Wow! Hallelujah! Siya na yung pinako sa krus na walang kasalanan. Sabi ng Bible, He made Him, God the Father made Jesus sin kahit wala siya kasalanan. Bakit? Para matubos lang tayo. Ganon kakamahal ni Lord. Amen. At ang pinang-redeem sa iyo, kapatid, hindi basta-basta. We are redeemed by His blood. Kasi hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo. Nating lahat. You think pag may nagawa kang isa, palitan mo ng 10, absuelto ka na doon, no? Sisingilin at sisingilin pa rin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tingnan niyo ginawa ng God the Father. In Romans chapter 3 verse 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Because sabi rin ng Bible, where there's no shedding of blood, there is no forgiveness. Hindi tayo mapapatawad kung walang dugo na mag-aalay. At anong dugo yun? Dugo na walang kapintasan. Without blemish, without any spot. Lahat tayo may kasalanan. Di ba? By nature, but adan pa lang, our reality, lahat tayo makasalanan. So, wala agad qualified sa atin. Kahit pa ikaw ang appointed son of God. Talo tuloy, buti nga. Right? We are redeemed by His blood. Ano ba po? 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Kaya kapatid, ang pinangtubos sa iyo ng ating Panginoong Hesus, hindi pera, hindi ginto, kaya nga hindi yung mga functional Savior na akala natin masosolve yun kapag pinilit natin ayusin yung mga pagkakamali natin sa sarili nating gawa. Hindi. It's only by His precious blood. Amen. Kasi even ang Diyos, kapag yung unang panahon, pag mag-aalay sila ng lamb, ng tupa o anumang hayop, ayaw ng Diyos ng may pingkaw. Gusto niya, without blemish, without spot. At ang ating Panginoong Sus lamang ang kayang gumawa nun. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. So stop being legalistic na porket alam mo, nag-aalo yung PNF, no? Porket ang dami mong ginagawa sa church, feeling mo mas deserving kang iligtas? Who told you that? Feeling mo mas deserving kang pagpalain just because ang dami mong sacrifice sa church? No. It's only by His blood. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen. Kaya nga, narinig ko lang to sa mga American pastor, walang color na, kasi di ba usong-uso sa ibang bansa yung racism, walang ibang kulay na mahalaga kundi ang color red because that is the blood of Jesus, the reason why. Kaya tayo lahat ay nagkatipon-tipon. Palakpakan naman natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. So that's our reality. You cannot save your own selves. Kahit anong buti mo, pag wala si Kristo sa'yo, masama ka pa din. Amen? In fact, sabi ko nga kanina umaga, yung kabutihan nga natin without Christ, selfish eh. Kaya ka mabait doon sa taong yun kasi utangan mo. Kaya ka mabait doon sa taong yun at itsundo kasi may mapapala ka eh. May pakinabang. Pero pag tinanggihan ka, huyo ka.
Ha? Ba't kita pagbubuksan ngayon ng pinto? Magbukas ka. Hindi mo ako pinautang eh. O kaya di mo ako sinagot ha. Huyo ka sa akin ngayon. Pag ako nagpa-brace. Minsan kasi ang identity ngayon, kailangan magpa-brace ka para masabing gwapo ka. Wala naman kaming brace. Si Mami walang brace. Ako walang brace. Hindi, yung mga kabataan lang yun ha. Kasi naalala ko nung third year high school ako. Nandiyan pala yung asawa ko. No, yung crush ko, ayaw sa akin kasi taba-taba ko daw. Sabi nila, pag nagpa-brace ka, papayat ka. And true enough, nung nagpa-brace ako, pumayat ako. Kasi di ako makakain. Ang sakit ng ngipin ko. Tapos, dahil naka-brace na ako, yung crush ko dati, nagka-crush sa akin. Nung fourth year high school kami, wag na yun, baka hindi ako makatulog mamaya. Move on. So that's the reality. Ang mahalaga, sinagot ako ng asawa ko kahit wala akong brace. Hallelujah. Kasi asawa ko, love you so much, my mind. Ba't ka ba yung sinabi? Yung mga kabataan kasi ang hilig sa brace eh. Minsan kala niyo identity niyo dahil lang sa ganda ng ngipin mo. Anyway, that's our reality. Let's move on. Now, because na alam na natin reality tayo, iniredeem natin, Panginoon, what should be the result? Ano nga ba yung resulta ng pagtubos sa atin ng ating Panginoong Jesus? Napakaganda. Number 1, we gave us a new identity. Grabe. Di ba? Minsan tayo, pag tumitingin tayo, ang tagal mong di nakita yung kasama mo, minsan ina-identify mo siya, parang tumaba ka. Parang umitim ka. Lahat na lang ng negative, yun ay sinabi mo. Di ba? Wala ka lang, imbis na sabi mo, uy, wala mo parang gumanda ka. Lahat ng negative sinabi mo. Ano ba yung batok mo? Choco na batok, batok na choco. I don't know about you. Pero alam niyo po, because of the redemption of our Lord Jesus Christ, you have now your own new identity. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17 in God's Word translation, ganda po, whoever is a believer in Christ is a new creation. Hindi na ikaw yung sugarelo, hindi na ikaw yung palamura, hindi na ikaw yung palainggitin, hindi na ikaw yung laging magagalitin, sapagkat bagong creation ka na ni Lord. Pero sabi nito, the old way of living has disappeared. Tanungin mo yung katabi mo, na-disappeared na ba talaga? Sometimes it's easier said than done. Kaya nga sabi, di ba, new identity ka na, iwanan mo na yung old way of living mo. Hindi ka na yung laging tamang hinala. Hindi, wala akong alam doon ha. Hindi na ikaw yung, alam mo yun, na lagi ka pa rin naninigarilyo. Hindi na ikaw yung palasugal pa rin. Hindi na ikaw yung, pa rin, performance-driven. Na feeling mo, kompleto kasi you've doing this. No, a new way of living has come into existence. Amen. Alam niyo po, ang ganda ng sinabi ni John Bevere, napaano rin ako pagka naalala ko po itong sinabi niya. Sabi ni John Bevere, isang American pastor who wrote the book, one of my favorite book, yung Undercover. Sabi niya, there are a lot of people who love Jesus, but don't fear God. Maraming Kristiyano, pag tinanong mo, mahal si Lord, pero hindi takot sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sa pornography. Hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa rin ang mali na hindi niya dapat ginagawa. Hanggang ngayon, kapag kung kailan lang niya gustong pumunta sa church at maglingkod, dun lang. Bakit? Lagi naisip, mahal ko naman si Lord, maiintindihan niya ito? I think we get it all wrong, kapatid. Yes, we must love the Lord, but we should also fear God. Kaya in those moments na ikaw na lang ang nakakaalam ng gagawin mo, I pray, bigyan ka ni Lord ng holy fear sa Kanya. At yung holy fear is not just being afraid or scared of Him, but it's terrified to be away from Him. May takot ka sa Diyos kasi alam mo, pag ginawa mo tong bagay na ito, alam mo yung kapatid, alam mo mapapalayo ka sa presensya Lord. Kaya, Lord, di bali na mag-suffer yung flesh ko, wag lang ako mapalayo sa presensya mo dahil mahal kita at may takot ako sa iyo. Yung iba kasi yung takot sa Diyos, takot lang na wag mahuli eh. Hindi yung maging holy, yung mahuli. Amen. And I pray sa JTG Church Global Manila, hindi lamang natin mahal ang Diyos, kundi may takot din tayo sa Kanya.
Amen. Because like what I've said, you can be a long time attending church but not being a Christian. Because again, this is now our new identity. You are a new creation. Pangalawa po, sabi ng Romans chapter 8, verse 16 to 17, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos, pre. Hindi lang halata, pero anak ka ni Lord. Kasi ang pagiging anak ng Diyos hindi nakabase sa itsura. Pastor, parang asawa ko, anak ni Satanas to eh. Hindi. And if children, then heirs of God. Grabe naman. Sa ating mga makasalanan, dahil niredeem tayo ni Lord, anak ka na niya, pangalawa, pamamanahan ka pa. Wow! Sabi pa no, fellow heir with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Usong-uso pa naman sa mga mayayaman yung pamana. Kapatid, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka talaga basta-basta. Yung itsura mong yan, tagapagmana ka. Ha? Dito pala kasi sa mundo, di ba, normally, ang mga pinamana sa atin, high blood, diabetes, tuberculosis. Yan ang mga minamana natin sa magawa natin, utang. Pero hindi, kay Lord, kapatid, may mamanahin kang kaluwalhatian na hindi maikukumpara sa pinagdadaanan mong problema ngayon. Kaya kung lagi kang emo, kung lagi kang tulala, parang feeling mo, sarili mo na lang, hindi mo pa madala sa church eh. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Amen. Tagapagmana tayong kasama ni Kristo. He didn't just give us a new identity na mula sa pagiging makasalanan, ngayon righteous ka na sa harapan ni Lord. The result pa ng kanyang redemption or being redeemed, we have now a new purpose. Grabe naman. Naalala ko nga po, last Sunday, 10 a.m., we've discussed the purpose of existence. The purpose of existence always starts with God. Because He is your creator. Di ba? Kung the creator gets to define the purpose of His creation. Parang itong clicker na to, hindi ko to ma-define kasi hindi ako ang lumikha nito. Ang makakapag-define nito kung sino yung lumikha. Right? Dahil kung hindi ko alam ang purpose nito, pwede ko siyang gawing pangamot. Sabi ko nga pangkamot, tama? Pwede ko siyang gawing bala dun sa tumbang preso. Pero dahil alam niya yung purpose niya, dahil ang lumikha sa kanya, ang nagbigay ng purpose, maunawa natin, ito pala, pang laser, pang next slide. If you don't know your purpose in life, starts it with God. Amen. Ano pa? Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na pala ako namamuhay base sa aking pansarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Therefore, gagawin ko na lahat ng mga bagay na makakapag-glorify sa ating Panginoong Jesus. That's your new purpose. Hindi mo na purpose i-satisfy lang yung sarili mo. Kaya minsan, ayaw mong maglingkod kasi gusto mo lang kung ano lang yung papabor sa schedule mo, kung ano lang yung papabor sa gusto mo. Pag pagod ka, ayaw mo. Pag magbigayan, ayaw mo, di mo trip. No. Because your purpose now is to glorify God. You live by faith because Christ lives in you. Pastor, masyado akong busy. Gusto ko ma-maximize yung oras ko sa pagtatrabaho ko, sa pamilya ko. Si Lord, tsaka na yan. Hindi masamang magtrabaho. Do it. Working is a blessing. Ako man din po nagtatrabaho. Pero kung ipagpapalit mo yung paglilingkod mo, yung relationship mo sa Diyos para lang sa trabaho, that's not your purpose, my friend. You can do it, pero tingnan mo, ikaw malungkot. Hindi ka masasatisfy. Kahit pa ang laki nung kinita mo, pero pag wala si Lord sa picture, di mo siya inuna, malungkot. Kaya nga, it is no longer I who live. Kasi kung tayo lang, susundin lang natin yung gusto natin, yung ganitong oras, ang init pa dito, uwi na lang tayo. Matulog na lang tayo. Bakit pa tayo luluwas? Katulad po namin. May napanood nga ako isang pastor na preacher. Naalala ko yung mga anak ko ganun din. Minsan, umiiyak na sila. Ano ba? Ba't di na lang tayo dito mag-church sa Cavite? Luluwas na naman. Halos everyday. Kailangan namin lumuwas. Bakit? Kasi alam namin, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya sabi ko sa kanila, hindi niya manaunawang yun. Gising.
Kanina nga pinagkukwento namin, ginawa ko kasi silang medyo may pagka-army. Pag ayaw gumising, may hawak akong hanger. Gising! Sisimba na tayo. Pag wala akong hanger, may ano pa. Hindi, may call time. Gising! Bakit? Sabi ko sa kanila, pag may family day. Pag Sunday, church day. Hindi pa pwedeng ang galing mo lang sa ibang bagay. Pero kay Lord na pag-iiwanan. Amen. Your new purpose. Sabi naman din ng Philippians chapter 2 verse 13. Ang ganda nito, for God is working in us, in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kaya mga kapatid, kung nahihirapan kang sumunod dun sa desire ni Lord, baka kailangan mong humingi muli ng presensya ng Diyos upang sa gayon, sabi rito, God is working inside of us. It is no longer I who live. Hindi na natin sinasatisfy yung ating flesh kasi ang purpose na natin to do what pleases God. To do what pleases Him. Tingnan nyo, nakakatuwa. Si Lord din naman nagbibigay ng desire. Si Lord din nagbibigay ng power para kahit minsan ayaw mo, pero dahil sinabi ng Diyos, susundin ko. Kahit minsan mabigat, susundin ko dahil sinabi ng Diyos because it is no longer I who live, but Christ lives in me. That's the result of being redeemed by our Lord Jesus Christ. Amen. And last but not the least, let's talk about what should we reflect now. Dahil tayo ngayon ay tinubos na ng ating Panginoon Jesus, we already understand our reality apart from Christ. What is the result of being redeemed by Christ? Now, ano naman ang dapat maging reflection ito sa atin? Simple lang. Number one, dahil tinubos ka na ni Lord, we should reflect Christ's character. Tanong, pag nando ka pa sa opisina niyo, nakikita si Kristo sa buhay mo? Praise God. Yung iba hindi makamin. Hindi nga pastor kasi secret Christian agent lang din ako. Para pag nagkaayaan sa gimikan, makasama po ako. Kasi pag sinabi kong born again ako, kukuntsain ako pastor Pag nasabi kong Christian ako, magtataka sila, ba't ako pa yung una ng dadaya Kaya, ano lang ako pastor? Ano daw dyan? Double agent lang po ako. Church pag Sunday, Monday, erase the Lord. Amen. Kaya sabi ng Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine in front of people, then they will see the good that you do and praise your Father in heaven. Sa opisina, sa eskwelahan, ikaw yung unang-unang mapagbigay, ikaw yung unang-unang humble, ikaw yung unang-unang mabait. Ikaw yung unang-unang nagre-release ng forgiveness, hindi ikaw yung unang-unang gumagawa ng kalokohan. Kaya sabi niya kanina ni Paul, yan ba yung Christian? Nako, kung yan lang ang pagiging Kristiyano, hindi na lang ako sasama sa church. O minsan, totoo lang, nahihirapan tayong dalhin yung pamilya natin kasi dito lang tayo magaling, pag uwi, hindi nagre-reflect yung character ni Christ sa atin. I don't know, maybe ang nagre-reflect sa atin, character pa rin natin, or character ni Lucifer. Wag naman, in Jesus' name, di ba? Pero hindi, it is no longer I who live. Hindi na tayo namumuhay ayon sa ating sariling laman. Namumuhay na tayo para kay Kristo. Kaya we reflect Christ's character. Ikaw yung unang-una, alam mo yung, pag may masama, di bali namin sa pagtawanan ka dahil hindi ka nakijoin sa masama. Ang mahalaga, you stand in your faith. Hindi pag may unang chismis, ikaw, uy, ano nangyari? Talaga? Wow, sige, sasabihin ko pero sa atin lang to Tapos pag nag-chismis ka pa, ganito yung mga salita ng chismis yung, alam mo, concern lang ako pero sabi niya, may tagong relationship daw kayo. Naku, concern lang ako, nakita daw kayo sa malapit na mall dito. Sa SM Cagayan de Oro na lang. Ay, nako. Pakita naman natin sa ating buhay na talagang tinubos na tayo ni Lord. Amen. By the way we think, by the way we speak, by the way we treat our children, makita talaga yung character ni Kristo sa ating buhay. Sumunod, what should be the reflection of our being redeemed? We need to walk in confidence. Mga kapatid, no matter what past mistakes that we have, therefore, there is now no condemnation for those who love God, for those who are in Christ Jesus.
So kung ano man yung mga nagawa natin pagkakamali, congrats. Sabihin mo sa katabi mo, congrats. Kasi hindi ka na kailangan mag-guilt. Hindi mo na kailangan i-condemn yung sarili mo sapagkat you can now walk in confidence as a redeemed child of God through our Lord Jesus Christ. Kaya minsan, ayoko muna mag-song lead kasi feeling ko, di ko talaga kaya. Ayoko munang mangaral kasi naalala ko na naman yung ginawa kong kalokohan na nakaraan. Hindi ako deserving. No. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Kasi niredeem ka na ni Lord eh. Kaya mo nang magpatuloy. Yup, nagkakamali. Don't get me wrong. Di pa naman tayo perfect at walang perfect sa atin. Pero nagpapatuloy kasi pinangawakan mo that I am redeemed and I should reflect the character of Christ. Kaya kung nagkamali, pakumbaba, hingi ng tawad. Hindi nagkamali, magyayabang pa. Magja-justify pa. In fact, marami nga sa atin, hirap tayong tanggapin yung ating pagkakamali. And last, as we reflect our redemption from Christ because we are redeemed, dapat naman din, we should share our testimony. Question, when was the last time that you testify about the goodness of God? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, kailan ka huling nagpatotoo? Wala na, di ba? Naglalabas na ng problema yung kaklase mo, hindi mo pa ma-share si Jesus. Sayang, alam mo kung nandito lang si Pastor Glenn, si Bishop, napatanggap ka na kay Lord eh. Paano yun? Sobrang busy na ni Daddy. Lahat pa ng kapamilya nyo, kailangan puntahan namin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Just share your testimony. At ang pangangaral na salita ni Lord, kahit wala ka masyadong alam na Bible verse, patotoo mo lang yung karanasan mo kung paano kang tinubos ni Kristo mula sa madilim na buhay. Kapatid, you can share your testimony and that's your powerful preaching. Kaya sabi ni 1 Peter 3 verse 15, sabi doon, in your hearts revere Christ as Lord. Sa puso natin, i-honor natin si Lord, ipaglingkuran natin siya, i-worship natin siya, but be always prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Itama mo naman yung pag-share mo ng gospel. Nagka-problema, kita mo? Sabi ko sa'yo, buti nga, inaaya kita sa church, di mo ako sinipon. Yan tuloy, supper ka. Huwag naman ganon. Diba? Mag-share ka lang ng testimony. Pagsakay saan? Sa LRT. O, mababangga to. Tanggapin nyo na si Jesus. Wag. Kukulong ka, kapatid. Do this with gentle. Kung mag-share ka man lang, ayusin mo naman. Hindi pagsakay mo sa jeep, may bomba ako. Sinong di tatanggap kay Lord? Sasabog to. Yari ka. Pasasabugin mukha mo ng mga tao doon. Do this with gentleness and respect. Minsan, hindi mo mawin yung asawa mo kasi guilt trip ka kung mag-share eh. Hindi mabago-bago yung anak mo kasi kung mag-share ka, puro pagalit, puro condemnation lumalabas. Ikaw nga, tinanggalan ka ng condemnation ni Lord kasi ikaw, grabe kang mang-judge sa iba. Sabi mo sa katabi mo, ganon. Amen. Share our testimony. Sabi mo sa katabi mo, this week, challenge. I-share natin yung kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Kwento natin sa kanila paano tayong niredeem ni Lord. And mind you, madaling mag-testimony sa church. Pero the reality is, hindi ka na magliliwanag dito eh. Kasi yung mga tao dito, puro binago na ang buhay ni Lord. Saka magliliwanag, doon sa pamilya mong madilim, doon sa trabaho mong puro kalokohan ang ginagawa, doon ka magliwanag. Let your light shine so that everyone who will see your light, you will see your good deeds, will glorify your Father in heaven. And then you can share your testimony. But again, do this with gentleness and respect. Para hindi ka pa rin magmalaki. Because again, in Ephesians chapter 1 verse 7, in Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses according to His grace. Because that's our identity in Christ. We are redeemed. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And you know what? I just learned this kagabi po habang pinag-aaralan ko siya. You know, gaano kasakit yung tiniis ng ating Panginoong Jesus just for you and me to get redeemed. Para tubusin lang yung kasalanan na meron tayo. Para hindi tayong mapahirapan sa impyerno. Para hindi tayong ipako sa krus. Alam niyo po, may na-invento yung Greek
or the Latin word, the word excruciating. Yung intense pain and suffering na pinagdaanan ng Panginoong Jesus because He was thinking of you and me. He was thinking, I'm gonna bear this immense pain. Yung hindi maipaliwanag, that's the word, excruciating pain. Na yung latter word niya came from the word cruz or cross. Tiniis lahat ng ating Panginoong Jesus yun just for you to get redeemed. Tapos ayaw mo pang tumigil sa pornography mo. Tapos ayaw mo pang magseryoso sa Diyos. Hanggang ngayon, ang spirito mo sa Diyos lulubog, lilitaw, mainit ngayon, malamig bukas, mainit bukas, malamig ngayon. I think, hindi natin naunawaan kung gaano yung hirap na pinagdaanan ng Panginoong Jesus para lang iligtas ka. Tapos magpapatuloy ka pa rin dyan sa wrong relationship. Tapos magpapatuloy ka pa rin sa kayabangan natin. Kinabagan ka lang ni Lord. Pagmamalaki mo pa yung identity mong hindi galing sa Diyos. Our identity is not based on human standards. You know, where did your identity came? Pakita mo ulit yung picture natin, mga kapatid. Yung last slide. This is where your identity came. Ikaw at ako nakakapakinig ng word because of what Jesus did on the cross. So stop playing sin. Stop playing church. Sapagkat hindi biro yung ginawa at tinis ng ating Panginoon. Actually, nung binabasa ko yung pinag-aaralan ko to, excruciating cross na pinagdaan natin Panginoong Jesus, habang nakapako siya, habang humihinga siya, inhale, yung sakit sa paa na nakapako, yun ang nagdadala ng bigat niya. And when he exhale, ang sakit naman sa kamay, yung nagdadala ng bigat ng katawan niya. Imagine that. Kaya pala, sabi ng Panginoong Jesus when He was in the Garden of Gethsemane, Lord, if it's possible, I don't want to drink this cup of wrath sapagkat napupuyos ang galit ng Diyos sa kasalanan. So stop sinning. Yep, God is full of grace, but He's also full of truth. God will not condemn you like the prostitute woman na dinala ng mga Pharisees sa harapan ng Panginoong Jesus. Anong sinabi natin Panginoong Jesus? Sumulat siya, bumato ang walang kasalanan. Umalis lahat ng tao, naiwan yung prostitute woman. Ano sabi ni Jesus? Hindi ka nila kinondemn, hindi ka nila ni-judge, neither do I will judge you. But go and sin no more. We receive already the redemption. Kita niyo yung hirap na ating Panginoong Jesus. And yet, patuloy ka pa rin magiging palainggitin. Patuloy ka pa rin magagalitin. Hindi ka pa rin magkukumit ng buhay mo kay Kristo. Hanggang ngayon, kung kailan mo lang gusto maglingkod, doon mo lang gagawin. Kung kanino mo lang gustong magpasubmit, doon ka lang magpapasubmit. We have to accept the redemption of God in our life. Because we have now our new identity. We have now our new purpose. We need to reflect the character of Christ. We need to walk in confidence. Tama na yung pagkukondemn sa sarili mo. Pastor, di ako makapagpatuloy kasi ito yung nagawa ko, kapatid. Pinatawad ka na ni Lord. If you confess it, pinatawad ka ni Lord, then you have the confidence to go and make disciple. And it's only by His grace. Hallelujah. We have been redeemed by our Lord Jesus. Let's bow down our heads and let's close our eyes. Pwede bang pasalamatan naman natin ang Panginoon sa ginawa niyang pagtubos sa ating mga kasalanan? Minsan kasi hindi natin naunawaan yung lalim, yung bigat ng tiniis ng Panginoong Jesus. He was pierced for our transgression. Yes, God. He was punished for our iniquity. Thank you, Lord. He was crushed because of our sins. Hallelujah. Kaya, is it too much to us? Kung grabe kang tinubos ng Panginoong Jesus, hindi naman sigurong masamang paglingkuran natin ang ating Panginoon. Hindi naman sigurong itama mo na yung mga mali nating desisyon. Hindi naman siguro abusado kung sabihin ng Panginoong Jesus, tigil mo na yan. Just come into me. You have your new identity. You have your new purpose in life. And that is being with me. Come
Come on, just talk to the Lord this afternoon.